Para po sa devotion natin, sa series natin na Sex and Creation, no? As a gift of God. Now, dito po sa devotion natin, pinag-usapan natin na there's nothing shameful about sex. Sex is a gift of God, regalo ng Panginoon at dapat nating pinag-uusapan sa ating mga tahanan. Now, pag hindi po natin pinag-usapan sa bahay yan at hindi natutunan yan ng mga anak natin mula sa atin mismo, iba ang magtuturo sa kanila. Marahil yung eskwelahan o kaibigan or social media at alam niyo po, sinisigurado ko na kapag hindi nila yan natutunan sa inyo, hindi nyo magugustuhan ng kakalabasan. Kasi ang impluwensya ng mundo ay matindi. Kaya maganda sa bahay pa lang napapag-usapan na ng tama at biblical. Now, dito po sa ating topic na to na sex and creation, ang discussion question po natin ay how does seeing sex as God's holy gift change your view on sex? Paano nababago yung ating isip, pananaw, ngayon na alam natin na ito ay regalo ng Diyos? Now, unang-una po, syempre, hindi natin naabusuhin yung sex. Ang Diyos merong design sa sex eh. It's within the boundary of marriage. Pang mag-asawa lang. So you don't abuse that by, sleeping around, meeting people and, sleep together. So we don't abuse sex. Regalo ng Diyos at protektahan natin. Now, isang verse lang po yung tinalakay natin sa devotion natin kanina. So may mga verses po akong sinulat rito. Pwede niyo pong basahin. Now, ilan lang po sa gusto ko pang i-emphasize, yung Genesis chapter 2 verse 24. Sabi po rito, pagkatapos silang ikasal ng Diyos mismo, sabi rito, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Nagiging isang laman yung mag-asawa. Yung lalaki at babae, nagiging isa. Now, ano po yan? Very profound. Yung ibig sabihin ng one flesh. Sabi nga ng isang theologian, yung echad. May relate mo sa katangian ng Diyos bilang isa, no? Yung salitang one, echad. Kapareho po yan ng Deuteronomy chapter 6, yung the Lord our God, the Lord is one. One flesh, echad. So, ito pong one flesh nito, may kinalaman po to sa maraming bagay, no? Yung solidarity. Isang aspect po niyan yung sex. They become one. Yung sex po na yan ay nagiging isa. Basically, you are uniting yourself with your spouse. Now, ano pong mga kadahilanan bakit merong sex? By the way, kung isipin mo nga naman, ang tindi ng design ng Diyos sa sex, it's really meant for pleasure. God created sex for pleasure na may enjoy talaga ng mga tao. So, there's nothing wrong about it. There's nothing shameful about it. Let's talk about it sa mga churches, sa mga tahanan, sa mag-asawa mismo. Dapat pinag-uusapan to. Now, sabi po dito sa Genesis chapter 4, verse 1, Now Adam knew Eve, his wife, at nakilala ng lalaki si Eva. Kaya po yung sex, kakaiba rin eh. It has something to do with knowing intimately. May intimacy. Yung knowing rito or knew, sa Tagalog nakilala, ano po yan? Sex po yan. Yan yung you will get to know your partner intimately. Kaya maraming aspeto po yung sex eh. Yung isang puntos nga natin dito, sex is designed with many fine details. Spiritual, emotional, physical. Ayan, yung anak ko, pag laki-laki nito, nakakaintindi na. Kailangan matuto rin to. Ano ibig sabihin yan? Pinag-usapan natin ngayon, no? So, sabi dito, new, nakilala. And it's very intimate. Anak ko ba rin mga ito nasa leg mo? Now, Adam knew Eve, his wife. Nakilala. Tingnan niyo po tingnan niyo mabuti yung verse kung sex yan o hindi. Kasi pagkasabing knew, nakilala, ang kasunod na nangyari, naglihi.
nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi. Kung kilala lang yan na nagkwentuhan at nagpakilalan lang ng pangalan, hindi maglilihi yan, no? Pero sabi rito, right away, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. So, yung sex po, it has something to do with knowing your partner intimately. So, ayan po marami pa po tayong pwedeng pag-usapan rito, pero gusto ko lang po talagang ipuntos, no, na yung sex po, regalo po ng Diyos yan, no? Kung ikaw ay single, ikaw ay wala pang asawa ngayon, binata pa, dalaga pa, wag mo munang kilalanin physically yung isang tao o yung boyfriend or girlfriend mo. Kilalanin mo muna sa pangalan, kilalanin mo muna sa katangian, kilalanin mo muna sa ugali, sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kasi yung kikilalanin mo yung tao intimately, physically, sexually, pang marriage yun, no? So let's protect marriage. Let's protect sex. It should be done within the boundary of marriage. At para sa mga may asawa na, keep knowing your wife or your husband. Regalo po ng Diyos yan. It's meant to be enjoyed for the glory of God. So yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.